Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, gayon din sa kanila pong mga tahanan, nanonood at nakikinig sa ating pong gawain sa gabing ito. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin at inanyayahan ko po kayong magsitayong lahat.
Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa iyo ang kapurihan at kalulhatian sa gabing ito. Hiningi po namin ang iyo pong pangunguna sa aming kalagitnaan sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa bawat isa, hindi lamang doon sa mga gaganap na kanya-kanya pong tungkuling gawain, kundi maging sa bawat isa ay mapaabot, Panginoon, ang iyo pong mensahe, paalala at hamon sa bawat isa sa amin. At kung meron man kaming pagkukulang, dalangin po namin ang kapatawaran at kalinisan sa aming pong sarili, sa aming puso, upang sa aming pagdulog sa iyo pong presensya, kami po ay maging kaaya-aya sa iyo pong harapan. Nawa ang banal na Espiritu ay kumilos sa bawat isa sa amin, maging ang aming mga kapatiran patungo dito, ingatan sila at makasama po namin sa iyo pong inihandang mensahe mula po sa iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ng gabing ito, bigyan kami ng katiwasayan, kapayapaan, samantalang inaaral ang iyong salita. Maging iyong lingkod, bigyan, Panginoon, ng katatasan sa paghahayag ng iyong pong mga salita na maging daluyan ng biyaya ng bawat isa. Hindi lamang dito sa loob ng aming iglesia, kundi maging sa mga tahanan na kung saan ay merong mga tao nakikinig. At naway, dun sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, ay mabuksan ang kanilang puso at kilalanin, tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ama, sa iyo po namin tinatagubilin ang aming gawain na ito at patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat isa amin, ay aming matanggap ang aming pangangailangang espiritual sa gabing ito. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Nantili po tayo nakatayo para sa pag-aawit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Welcome muli sa ating panambahan. Tayo pumawit sa Panginoon. I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, is have I learned by sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Comforts without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. At po sunod ng witin, Be Thou my vision. Be Thou my vision, O Lord of my
kamustahan. Umikot po tayo at magkamayan namin awit. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen. Meron po tayo magsipong lahat. Po, muli po para sa ating mga announcements and reminders. Yan po, daily Bible blessings, araw-araw po yan, every morning from Monday to Saturday via po sa ating Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page at YouTube channel. And every Wednesday naman po, ito po, ginaganap natin midweek service and prayer meeting, 7 p.m. And at every Sunday, 9 a.m. naman po ay ang ating Sunday worship service. Yun po, at sa darating na linggo, ito po ang ating tema, November 9, ang katuparan ng kautusan. Ayan, sa Roma 13:8-10. Ayan, at every Sunday din po, after po ng morning worship service, ay ating New Life class led po by Sister Minda Fulgar. At every Sunday din po, 3 p.m. sa Begonia Roma, ay ating Adult Sunday School class. Ayan po, at ito naman po, weekly activities ng Buhay Cubao. Every Wednesday and Saturday, ang kanilang Bible study. At every Saturday din po, ang kanilang BKBC and track exhibition. Sa Kamarin naman po, every Friday, ang kanilang home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. Sa San Mateo naman po, every Saturday, home Bible study. At sa Taytay, every Saturday din po, ang worship service. Po, at every last Sunday of the month, yan po, special missions gift giving. At ganoon na rin po ang Lord's Supper after naman po ng Adult Sunday School class. Yan. At sa November 30, yan po yung ating last Sunday for this month. Yan, muli po ang ating first time visitor Sunday. Yan, patuloy po tayo mag-imbita tulad rin po ng every Sunday na each one, bring one po. Tayo patuloy na mag-imbita sa mananambahan upang makapainig po ng salita ng Diyos. At sa darating na December 7, 6 p.m., yan, muling palala po, fundraising concert for the benefit of the Missions Conference Church Anniversary. Ito po yung ating Bethany Cubao Choir Cantata. Ayan, support po tayo kasi nagsimula ng magbenta ng mga tickets. Ayan, so every Sunday po, puntahan na po natin sa likod kasi nandun po yung mga nagbebenta po ng tickets niya. Ayan, sa dating na December 17 to 21 ay ang ating nalalapit na 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary. Patuloy po tayong mag-pray at makidalo po sa mga activities sa preparation nito. Muli po tayong lahat tumayo at pumahit sa Panginoon. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Amen. Marami po tayong magsipong lahat. At atin po ngayon pakinggan pagbabahagi ng salita ng Diyos at po tawagin na ating preacher for tonight po, Brother Conrado Castillo. Amen. Good evening po muli sa bawat isa. Tayo naman po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat na may halaga ang pagsunod. At makikita po natin ang ating teksto mula sa Matthew chapter 10, verse 17 to 20. At atin po itong basahin, itong 4 na talata na ito sa Matthew 10. At inanyahan ko po kayong magsitaing lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Salitan po natin itong babasahin. Ako sa 17, kayo sa 18, at sa 20, sabay-sabay po tayo. Okay? Matthew 10, 17 to 20. Sabi po diyan, dadapwat, magpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. At 19 po, dadapwat, pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyo ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yaon ay pagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin. Verse 20 po, sabay-sabay tayo. Sapagkat hindi kayo ang mangagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo ay magsasalita. Muli, dumako tayo sa paanan ng Panginoon at tumingin ng pangunguna at gabay sa ating pag-aaral. Mapagpalang Diyos, muli sa iyo ang kapuri at kalwatian sa gabing ito. At hinihiling po namin na pangunahan mo kami at nawaya patuloy po sa pangungusap ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay, ay naroon po ang aming pagsunod at magawa namin ang iyong kalooban. At kung may pagkukulang, kasalanan sa aming puso at isipan, hilingi po namin kami linisin mo at ihanda ang aming sarili sa pagtanggap mula po sa iyong salita. Ang lahat ng ito ay aming tinatagumilin, salamatan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mag-isip na po tayong lahat. May halaga ang pagsunod. Totoo po, may halaga ang pagsunod. Yan po yung ika nga, napakahalaga, Mula po sa pagkabata, ay kailangan matutunan natin yung pagsunod sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda sa atin, samantay naroon, sa eskwela man, trabaho, hanggang sa ating pong paglaki, Kailangan po yan ay ika nga ay nakatatak, sa ating pong buhay. At isang magandang halimbawa po ang nakita ko, sa buhay po ni Jose, yung anak po ni Jacob, kung natatandaan natin, mula sa kanyang murang gulang, kita po natin na siya po ay dumaan sa mga iba't ibang mga problema sa kanyang buhay, sakripisyo, pagtitiis. Pero sa kabila po nun, ng kanya pong pagiging matapat at pagsunod sa Diyos, siya po ay inangat, itinaas ng Diyos. At naging ika nga ay mataas na katungkulan doon sa Ehipto upang ang kanyang bayan ay manatili na buhay, Kasi time na 'yon nagkaroon ng ng taggutom, pagtuyot at nangangailangan ng pagkain.
at si Jose ang ginamit. At hanggang sa di po ba, nung pagbili siya ng kanyang mga anak kanyang mga kapatid, at ginawa siyang alipin, katulong, hanggang siya pinagbitangan ng hindi maganda, siya ikinulong, siya po inanatiling matapat. Kita po niyo, na sa ating pong buhay, na hindi habang panahon, yung ating pong pagtitiis, sapagkat alam ng Panginoon yung ating mga kalagayan. Kaya sa atin po, eto na tayo, mga mananampalataya na, nakakilala sa Panginoon, at meron na tayong pamantayan, meron na tayong patnubay mula sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu. Pero tandaan po natin, may tatlong bagay na makita po natin doon sa ating pong binasa, dito po sa Matthew 10:17-20. Unang-una nga po ay merong pagsubok at pag-uusig. Kita nyo, si Jose, dumaan sa maraming mga pagsubok at pag-uusig. Ngunit nanatiling tapat na sumunod sa Panginoon. Kaya nga sa 17, di po ba sabi, dadapwat, mga pakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ay hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. Ito po, itong chapter 10, sa verse 1, makikita po natin dyan yung pagpili ng Panginoong Hesus ng kanyang mga alagad, yung 12. At ito yung tagubilin na ibinahagi niya dun sa kanyang mga alagad. Alam niya kasi na hindi ika nga basta-basta, ang pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat sa time na yon ay naroon yung mga pag-uusig. Naroon po ang pag-uusig? Sabi rito, itong verse 17, makikita po natin dito, yung mga sa ating kaisipan, kung babalik tayo sa panahon na yon, yung mga alagad ng Panginoong Hesus ay dumaan sa ganitong kalagayan. At sabi nga, halos sila ay naging martir. Sila po ay pinatay. At yung verse 18, makita naman natin si Apostol Pablo, di po ba? Siya ay naharap sa mga matataas na uri ng mga tao, may mga katungkulan, hanggang siya ay dalhin doon sa Roma, sa mga gobernador at mga hari. Kasi nga para madala roon yung ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga po, mga unang Kristiyano ay dumaan dito, Dumaan po dito. At dito po sa Acts 5, 40, yung bandang pangalawang bahagi, at sa 41, sabi diyan, at pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus, at sila'y pinawalan. Kung babalikan natin, bakit nagawa nila to, yung mga bagay na ito, doon sa time lang, di ba, kung babasahin natin yung Book of Acts, doon sa bandang unahan, makita natin na bumaba sa kanila yung Holy Spirit. Bumaba yung banal na Espiritu. Kaya nagkaroon po sila ng power, kapangyarihan. Kaya nga po yung tagubili ni Kristo, dito sa talatang ito ay nangyari sa pagbaba ng banal na Espiritu. Sila po ay nagsalita ng ibang wika. Nagsalita. Kasi may events, may Pentecost. Yung mga kababayan nila umuwi na nasa ibang bansa at narinig nila yung mga pangungusap ng mga apostoles. Sabi, wika namin yun doon. At ang napagwikaan pa nga sila na mga lasing. Sabi sa umagang oras na yun, mga lasing sila, pero sabi ni Pedro, hindi po kami lasing. Dahil lamang sa pagbaba ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makita po natin na nung sila dito ay nakapagpagaling, isang lumpo, at sila po ay pinag-usig
ng mga Pariseo, Saduceo. At sabi nga dito, nung sila hinuli, pinagbantaan sila na huwag nang babanggitin ang pangalan ng Jesus na ito. At sila pinalaya. At 41, sila nang nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, ay nangatutuwang sila'y nangabilang sa karapat-dapat ng mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Ganyan po ang kapangyarihan talaga, no? Ng banal na Espiritu. Alam ko sa atin, mayroong pagkilos ang banal na Espiritu. Nung time, kailan yon? Nung time na ating tinanggap si Christ bilang ating personal tagapagligtas, siya po ay nanahan sa atin, Nanahan. At sabi nga, di ba, pag nanahan ang banal na Espiritu sa isang tao, siya ay binabago. 2 Corinthians 5:17, Binabago sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu. Kaya tayo, alam ko, bakit tayo narito? Bakit merong mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, nanonood? Gawa po ng pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi lamang hindi lamang yung 12, maging si Apostol Pablo, dahil siya po yung ginamit ng Diyos para sa mga hentil, sa mga ibayong dagat, bansa. Siya po ang ginamit ng ating Panginoon dahil sa kanyang sigasig. Kita nyo nung siya ay naroon pa sa relihiyon ng Judaism, kung paano niya habulin, pag-usigin ang mga tunay na mananampalataya. At ginamit ng Panginoon yun dahil meron siyang, hindi lang basta kaalaman kundi siya ay nag-aral. Sabi nga, siya ay isang Pariseo. At alam niya ang kautusan. Kaya madali niya maihayag, yung mga bagay tungkol doon sa mga sulat nung sinauna. Kaya po siya ginamit ng Panginoon. Sa katapatan ng kanilang pangaral tungkol kay Jesus, yun po ang nangyari, Pero hindi po sila natakot. Sabi nga, di ba? Sabi nangatutuwa pa sila, nangangatuwa silang nangabilang sa karapat-dapat ng mga bata ng kalimuran dahil sa pangalan. Kasi sinusundan nila si Christ. Tayo man, alam ko na merong mga tao na sa kabila nung gumagawa tayo ng maganda, mabuti, maganda yung patotoo natin, masama pa rin yung yung ating pagtingin sa atin. Meron po yan. Hindi lahat ay masisiyahan sa lahat po ng ating ginagawa. At maging sabi nga ay, pangalawa, maging sa pamumuhay na may kabanalan. Kita nyo, sabi ni Pedro dito sa 1 Peter chapter 2, verse 12, sabi niya, na kayo'y mga karoon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad sa nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kaya nga, sabi ng Panginoon? Tayo ay magliwanag. Magliwanag tayo, yung ating patotoo, yung ating buhay, yung ating karakter. Kaya, hindi po basta-basta talaga ang isang Kristiyano na mamuhay ng maayos sa kanyang sarili. Kasi nga, nandiyan pa yung ating lumang katauhan o tinatawag na old nature natin. Kuminsan lumalabas yan Nakakapagsalita ka pa rin ng hindi maganda, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi maayos sa paningin ng mga tao, sa ating paligid. Kaya, naroon po yung pag-iingat sa atin, lalo na sa ating mga kasambahay, lalo na yung ating mga anak. Tinitingnan nila tayo Ginagaya nila tayo Yan po yung dahilan, kaya
tayo ika nga ay maging magandang patotoo no, sa paligid, maging sa ating mga kapitbahay. Kaya talagang mahirap po. Kung minsan nakakagawa rin naman mga bagay na hindi maayos. Kailangan lang po talagang yung pag-iingat. Sabi nga dyan sa 1 Peter 2:12, sabi na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali. Sabi gano'n, di ba? Timtimang ugali sa gitna ng mga hentil. Kasi yung mga iyan, tinitingnan nila yung ating mga ginagawa. Hindi lamang yung ating ginagawa, kundi yung ating mga sinasabi upang tayo ika nga hanapan ng hindi magandang bagay. Para tayo ika nga ay, ayan ano, mapagsalitaan ng hindi maganda. At pangatlo, may pag-uusig maging sa pamilya. Ayan ano, may pag-uusig din po. At sabi po dyan sa 22, no? Unang bahagi, sabi, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kasi nga ang tao saan namulat? Sa relihiyon. Ito yung ika nga pinangahawakan. Lalo na yung mga sa pamilya, di ba? Sa mga pamilya, ganyan din. Kaya dito sa verse, sa bandang baba, sabi diyan, sa pagsunod, sabi rito na may sa verse 36, sabi diyan, 36 sabi diyan, at kay kapuputan lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan at magiging kaaway ng tao ang kanyang ring sariling kasangbahay. Bakit nagkaganon? Kasi nga, iba-iba yung mga pinanghawakan nila, paniniwala nila. Di ba? Pag tayo ika nga, ay nabago. Ang tingin nila sa atin, iba na. Iba na. Hindi nila nakikita yung pagbabago maganda sa buhay natin. Ang nakikita lang nila yung relihiyon. Ganyan yung yung pinaka-amak ko sa faith, wala na yun, Talagang binago siya ng Panginoon. Siya ang unang ikang nabago sa kaniyang tahanan. At alam mo, yung asawa niya, galit na galit sa kanya. Kahit na wala siyang ginagawang masama, pag nananalangin siya, dumatapo sa likod niya yung paa, sinisipa siya. Kita niyo yung pag-uusig, Maaring hindi lang yan, ang mga nangyayari. Maging sa mga anak, di po ba? Ganyan din. Ayaw natin silang papuntahin dun sa mga gawain, sa mga Bible study. Meron po yan. Pero ang Panginoon, ika nga ang nagdadirect sa ating buhay. Kaya, mapalad tayo, sa kapanahonan natin, marahil walang ika nga masyadong pag-uusig sa ating tahanan. Sa pagsunod kay Jesus ay may pag-uusig talaga. Totoo po yan. Sabi nga sa 2 Timothy 3:12, oo, lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kasi yun yung sinusundan natin, si Jesus Hindi pwede tayong lumihis Hindi tayo pwedeng sumyorkat sa gusto natin, sa madali. Kaya tandaan po natin kung saan tayo inilagay ng Panginoon na gawain, patuloy tayo. Huwag po tayo ikang lumihis. Huwag tayo ikang parang lilitaw, mawawala pag gusto lang natin. Kasi tayo po ay binigyan ng Diyos ng full assurance ng salvation, di po ba? Hindi lang kalahati. Nung ikaw nakakilala sa Panginoon, buong-buo na yan. Hanggang langit na po yan. Yung kaligtasan na yan. Ay ano pa ang ating gagawin? Lalo na kung tayo ika nga ay meron ng mga karamdaman, di po ba? Kailan natin gagamitin yung ating sarili, yung ating buhay? Sabihin natin, meron na akong tungkulin Huwag tayo ika nga mag-focus lang doon sa gawain na yun. Kasi meron pang ibang gawain na ibinigay ang Diyos para sa atin. Hanapin natin yun at gawin natin yun.
Pasalamat ako sa Panginoon nga, talagang totoo po na yung tuhod ko noon, hirap po na akong maglakad. Hirap na akong iangat. Hindi na ako makapaglakad ng malayo. Pero dahil sa habag ng Diyos, sa biyaya niya, eto po ako, nakatayo sa inyo. Nakatayo po ako sa inyo. Totoo lang po, talagang pinipilit ko noon. Pero siguro nakita ng Panginoon yung kalagayan. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ang banal na Espiritu nandyan, iaangat po tayo. Maging sa kabuhayan, di po ba? Talagang hirap na hirap po kami. Nung simula kami ng aking asawa, pagpapamilya, talagang hirap na hirap po kami sa aming pang-araw-araw. Pero hindi nagpabaya ang Panginoon. Kailangan lang talaga magpatuloy. Kita nyo, malakas pa uli ako, Malakas pa. Gawa-gawa pa ako sa bahay. Sibak pa ako ng kahoy. Totoo po yun, Totoo po yun. Kailangan kasi talagang gamitin natin yung ating physical na katawan, At ang Diyos ang bahala sa atin. Tandaan po natin yan, sabi lahat ng naibig, mabuhay, na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Totoo po yan. Walang ibang direksyon walang ibang daan, kundi doon sa pinagdaanan ating Panginoon. Maging si Pablo po ay sumunod sa Panginoong Jesus, naglingkod at lumakad sa katotohanan, dumaan sa maraming pag-uusig. Lalo na ang Panginoong Jesus, di po ba? Namuhay sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Tayo man ay dapat sumunod sa lahat, sa lakad ng Panginoon, maging sa daraan ng mga pag-uusig. Okay, yun yung una, may halaga ang pagsunod. Sa pagsunod po natin, ay katulad po ni Jesus. Sabi diyan, 17:18. Sabi, dapat mga pakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ay hahampasin. Tingnan nyo, Talagang yung pag-uusig, paghihirap. Sabi rito, at ibibigay niya sa mga senadrin at kayo ay hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Kita po ninyo, yung mga sinaunang mga mananampalataya, yan yung pinagdaanan nila. Verse 18, oo, at kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador, mga hari, dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus, unang-una ay iniwan ang langit upang magsakripisyo. Sabi diyan sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Walang ibang direksyon. Walang ibang pattern sa ating buhay. Tanging si Kristo lang ang dapat nating sundan, Iniwanan po niya ang langit para lamang buong puso niyang ialay ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng marami. Walang ikangang ibang paraan Wala po, kundi yung kanyang sakripisyo. Kaya nga, ay inalay po niya ang kanyang buhay. Sabi niya dyan sa John 10:15, pangalawang bahagi, sabi, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Ibinibigay ko. Kusang loob, Kusang loob po niya ibinigay ang kanyang mga sarili. At pangalawa, sumunod po sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi diyan sa Mark 14:36, at kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Nakita po niya yung kanyang sarili Nasa katawang lupa physical Siyempre,
haharap siya sa mga pag-uusig. Siya ay dadalhin doon sa Kalbaryo, ipapako. Alam niya, yung kanya pong sasapitin. Kaya nga doon sa kanya pong panalangin, doon sa Gethsemane, kung babasahin po natin sa Hebrew, yung kanya pong pawis ay parang dugo. Biro niya yun, ano? Doon pa lang, naghihirap na siya doon sa panalangin na yun. Sa paglapit sa Panginoon. Kung maaari ay malayo sa Kanya, maiwas siya. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Ganyan sa buhay po natin, ano? Alam ko na meron tayong nais sa ating buhay na maayos, maganda, ngunit iba ang direksyon na pinagdadaanan natin sa gabay ng Panginoon at banal na Espiritu. Pero patuloy lang tayo. Katulad po ni Jose, sabi natin, hindi maganda yung kanyang panimula. Pero sa dulo po, inangat siya ng Panginoon. Ganyan din po tayo. Huwag tayo ikangang magiging matamlay. Huwag tayo ikangang mapapagod. Alam ko na yan ay ginagamit ng kaaway sa bawat araw ng buhay natin. Totoo yan, ano? Sa araw-araw, meron tayong mga paghihirap eh. Kagaya nga, sa bahay, ano? Wala si Mrs. Ako yung pumapapil, ano, na nanay, tatay. Mahirap pala, sabi ko nga kay Pastor, mahirap pala yung trabaho ng nanay. No? Mahirap po. Alam ko yung mga nanay dito, no? Mahirap, lalo na pag maliliit pa yung mga anak mo. Kaya nga hanga ako dun sa mga magulang na binibigyan ng panahon yung kanilang pamilya, yung kanilang mga mahal sa buhay. Sinanay ko nun, parang nakinikinit ako nun. Gigising ng 4:00 yun, walang katulong yun ha. Ihahanda lahat, yung baon, pagkain, almusal. Nakakayanan po niyan. Pagdating ng bago man ang hali, naglalaba yun. Naglilinis ng bahay. Talagang saludo po ako. Isa pong modelo para sa akin, ang aking ina. Ano? Kasi nakita ko po yung magandang halimbawa. Ano? Magandang halimbawa na ipinakita niya. Bagamat ika nga, mother ko hindi po nakapag-aral ng ano yan, ng mataas na ano. Alam niyo, nung time na kami mag-aaral na, hindi po kami tinuturuan yan eh. Bakit? Hindi po niya alam na magbasa, sumulat. Pero, nagtiyaga po yung aking ama, tinuruan siya. Kahit pagbabasa at pagsulat. Kaya ano po, talagang saludo ako sa mga magulang, ano? Maging mga nasa tahanan po o saan man sila naroon. Gawin lang natin eh, no? Gawin lang natin yung pagsunod. Yun yung pinakamahalaga. Lalo na ngayon meron na tayong pamantayan. Ito na yung salita ng Diyos. Ito yung ating maging buhay sa araw-araw. Ano? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Ano? At sabi nga niya, no, hindi yung kalooban niyang masunod, kundi ang kalooban ng kanyang ama. Hinarap ang pag-uusig. Pangatlo, hinarap ang pag-uusig at kamatayan. Sabi sa Hebrew 2, sabi, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis. Kagalakan na inilagay sa kanya. Bagamat haharapin niya yung krus. Pagkapako sa krus. Kasi alam niya na siya lamang ang tanging paraan. Siya lamang ang tanging daan upang ang tao ay magkaroon ng pag-asa ng langit. Kita niyo, ginawa po niya yun. Kasi nakinikilitan niya na yun, yung kanya pong sasapitin. Kung maaari, ayaw niyang mangyari yun, ayaw niyang gawin. Pero dahil nakita niya ang tao magdurusa at wala ng pag-asa, yun po ay ginawa niya. Sabi nga dito sa Hebrew 12 na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa
sa kagalakang inilagay, di ba? Sa harapan niya ay nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kita nyo na matapos yung tungkulin niya, yung kanyang misyon, naroon siya sa luklukan, sa kanan ng Diyos Ama. Talagang andito ang pakikipagbaka, pakikipaglaban, sakripisyo. Nandito po. Kita-kita din po ni ni Apostol Pablo. Kaya nga sa kanya, yung maraming mga babala, isinasantabi po niyan. Sabi niya, hindi lamang ako mapipiit, kundi maging ang aking buhay, sabi niya ganun, ay aking ipagkakaloob. Kaya kita niyo si Pablo ay inangat ng Panginoon at ginamit sa maraming mga lugar, bansa. At hanggang sa makarating po sa atin, ang Biblia. Hinarap po ang pag-uusig. Hindi tiningnan ang sariling kapakanan. Birin yun. Parang pinapalagay na ikaw isang masamang tao. Di ba? Kasi sa kanila, yun yung kaparusahan. Yung pagkapako sa cross ng mga Roman. Isinaisang tabi po niyan. At pangatlo po, at sabi nga, bago tayo dumako sa pangatlo, sabi dito, ay sumunod nga po siya sa halimbawa ni Jesus. Maraming makikita tayong mga halimbawa, 1 Corinthians 11, na pinasusunod tayo dahil siya sumusunod sa Panginoon. At dito po ay sabi nga ay parang do or die yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga sabi sa Philippians 1:21, sabi niya, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Di ba, pinag-aralan na po natin to, Alinman sa dalawang bagay na kanyang mapuntahan o dalhin ay halos parehas lang. Kung bibigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon, magamit, mabuhay, siya ay maglilingkod at marami pang mga Kristiyano, mapapalakas at marami pang mga unsaved na kanyang madadala sa Panginoon. Pero para sa kanya talaga, alinman sa dalawa ay kanyang tanggap. Napakaganda po ng talata na saganang akin, sabi niya, ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. At pangatlo po, merong gabay sa banal na Espiritu, yung ating pong pagsunod. Sa ating pagsunod, sa Matthew 10, 19, 20, ano po sabi diyan? Datapwat pagka kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. 20, sapagkat hindi kayo ang mga magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Doon lang sa ating siguro, nung bago lang tayo mananampalataya, hindi tayo marunong mag-witness, mag-soul win. Sa akin, naranasan ko po yan. Pero, parang may nagbubuka ng aking mga labi sa aking sasabihin. Totoo po yan. Alam ko sa inyo, ganyan din. Kaya, walang dapat ikatakot ang isang mananampalataya Kita nyo, Pero kung kalooban ng Panginoon, tayo ay dumaan sa mga martyrdom, o yung ika nga ay maging martyr, meron po siyang kalooban sa mga bagay na yun. Meron pong kapangyarihan mula sa banal na Espiritu na siyang maggagabay sa atin, At sabi nga dyan ay sa unang bahagi, Sabi kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Sabi dyan sa Acts 4:13, ito na nga yung mga pangyayari kina Pedro at Juan. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila.
nasabi? Na pagkilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. Kita niyo, wala silang pinag-aralan. Ang sa kanila lamang puhunan yung pagsunod sa Panginoon. Kasi kung babasahin natin itong Matthew 10, sa bandang una, tinagubilinan sila ng Panginoon kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano ang dapat nila dalhin. Kaya po, ang Panginoon sa ating pagsunod, wala man tayong bagay sa ating buhay, siya ang magkakalo. Inihanda na ng Panginoon yan. Ang kailangan lang natin yung pagsunod. Nakahanda na po yan Yung ating mga pangangailangan, hindi lamang bagay na material, kundi yung bagay na kapangyarihan. Lalo na yung mga nag-misyon. Sila po ay ginagamit ng Panginoon. May kapangyarihan po, ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga, po ang kailangan natin? Kailangan po natin ay sa Proverbs 13:20, sabi diyan, lumakad ka kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Sino pa ang ating samahan? Kaya kitang-kita mo yung mga tao, lalo na yung mga makikita mo sa mga kanto-kanto, yung mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, maging yung mga katandaan. Ano ba yung kanilang ginagawa? Puro mga chismis lang. Nandiyan yung mga bisyo. Paikot-ikot ang araw, buwan, taon. Ganun po. Kapag ika nga naman pinaalalahanan mo sila, hindi ka pa ika nga nakakapagpaliwanag, bigla nang papasok kung ano-ano. Kaya pinagpe-pray ko pa rin. Pinagpe-pray ko pa rin ng mga tao na gano'n, Kaya nga po, na yung isang pirasong, di ba, na kamatis, kapag nahano doon sa magandang kamatis, nadadamay yung nasa tiklis, nasisira. Kaya nga po, dapat tayo, sinong ating samahan, dapat po yung mga kapwa natin, mga mananampalataya. Kundi ililift up tayo nila at magiging matured yung ating pong mga pananampalataya. Yun yung kailangan natin. Ako, wala naman akong alam. Hindi ko kaya itong ganito. Yung mga pag-soul winning, witnessing, nandun lang ako sa kasama-sama, nakikinig. Pinakikinggan ko yung mga katanungan. Pinakikinggan ko yung anong mga talata, yung ibinabahagi. Unti-unti yan. Kasi hindi biglaan niya. Itong mga kabataan sabi, paano ba ang pag-witness? Hindi kasi basta ganun-ganun na lang yan Kailangan ay makita mo ang kanilang kalagayan, buhay nila, at ang banal na Espiritu ang kikilos sa ating mga sarili, sa ating mga labi. Kaya nga po, na pangalawa, lumakad sa udyok ng banal na Espiritu. Kaya nga sa Galatians 5:25 sabi, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu nasa atin na yan At siya po ay nangungusap sa atin. May makita natin kung ano yung mga gawain niya, Siya po ay nangungusap sa akin. Kung tayo man ika nga ay lumilihis sa ating pong paglakad bilang mga manampalataya, kung tayo ika nga ay napapalayo, nagpapaalala po yan sa atin. At wag natin tingnan yung mga pagkukulang, pagkakamali. Ang tingnan natin, yung magawa, masunod natin yung kalooban ninyo. Kasi yung ibang mananampalataya, tinitingnan yung kanilang sarili. Meron silang self-pity, ika nga Kaya yung gawain, iniiwanan, napapabayaan. Hindi po ginagamit din ng yun, ng kaaway natin para mapalayo tayo Hindi tayo magamit.
alam ko na darating yan eh. Kasi tayo, iba-iba ang ating mga kaisipan eh, kaunawaan eh, sa ating buhay eh. Basta doon tayo, direksyon mula sa salita ng Diyos. Yun yung ating maging basihan sa ating buhay. Kaya nga po, mamuhay sa bawat araw sa gabay ng banal na Espiritu. Sa Galatians 5:16, sabi diyan, sinasabi ko nga, magsilakad kayo sa ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Kasi kapag ika nga time na nandyan ang tukso at yung tukso na yon ay gusto natin, madali tayong pumasok sa kasalanan. Kasi nandyan ang pita pa ng laman natin eh. Kaya dapat maging maingat tayo, no? Pag dumarating yung time na yan, naroon dapat yung ating panalangin. Kalakasan, hingin natin na tayo magtagumpay. Kasi kuminsan dumadive tayo sa sa kasalanan eh. No? Kailangan po magsilakad ayon sa Espiritu at sa gabay ng banal na Espiritu. At sabi ko nga, mga ilang tungkulin ng banal na Espiritu, sabi nga dyan, sa John 14:16, siya po ay isang mang-aaliw o comforter or counsel. Ano sabi po dyan sa John 14:16, sabi, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang sumainyong magpakailanman. Nandiyan na siya talaga eh. Ang kailangan lang natin yung pagsunod sa kanyang nais mula sa paalala, mula sa salita ng Diyos. Pangalawa, hindi lang siya comforter o counsel o intercessor, siya po ay magtuturo ng lahat ng bagay. Ito po yung mga isinulat ng mga apostoles, kanilang maaalala. Hindi lang mga hindi lang mga apostoles, maging mga sumulat. Kasi ang gabay noon ay nasa Holy Spirit. Sa John 14:26 sabi, dadapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kaya nung time, araw-araw, 30 taon, kasama ng Panginoong Hesus, yung kanyang mga alagad, parang wala silang natutunan. Wala silang nalaman. Pero nung dumating, sila ay nalukob ng banal na Espiritu, naalala nila, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po sa atin yung banal na Espiritu. Yung pangungusap niya ay dapat ay ating pakinggan at isagawa. At pangatlo po, mga 3 bagay lang to, marami pang mga tungkulin ang banal na Espiritu. Pangatlo, huwag baliwalain ang dikta ng banal na Espiritu kung tayo'y pinaalalahanan mula sa salita ng Diyos. Ayan po ang kailangan natin. Huwag ika nga na baliwalain. Sabi dyan sa, ano ba yung binasa natin? 15:26, dadapat pagparito ng mga aliw na aking susugin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagayang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama at siyang magpapatotoo sa akin. Ayun, kaya nga, yung mga sumulat, writer nitong gospel, isang bagay yon. Napakalaking bagay ang tulong ng banal na Espiritu. At sana po sa ating ikangang pag-aaral na ito'y magbigay sa atin ng paalala sa mga halimbawa ni Pablo, ng ating Panginoon Hesus, maging ang kanyang mga alagad. Tularan po natin ang Panginoon Hesus, hindi ikinahiya ang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sana hindi natin ikahiya maging yung maliit na bagay, pagbibigay ng Bible tracts, pagpapatotoo, pag-witness, sa mga tao. At huwag babaliwalain ang dikta ng banal na Espiritu kung tayo'y pinaalalahanan mula sa salita ng Diyos.
Talagang nangungusap po ang banal na Espiritu, kuminsan sa mahina, maliit na boses, sa ating isipan. Kita niyo si di ba? Kung naalala natin yung sa First King, yung kay Elias, nung siya ay nagtago, tumakbo sa gubat, dumaan ng lindol, mga apoy, hindi po niya naunawaan, pero sa mahinang dikta, boses ng banal na Espiritu, naunawaan niya. Sumunod po siya. At sana po pakinggan natin sa ating buhay ang pagkilos ng banal na Espiritu at ang atin pong tungkulin yung pagsunod. Kung tumusunod tayo sa ating mga magulang, sa ating mga guro, maging sa ating mga lolo, lola, sa ating pastor, sana pakinggan natin ang tinig ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, muli salamat po sa iyong pangunguna sa aming kalagitnaan. Tunay nga po na sa aming buhay ay ninanais mo kami maging isang magandang patotoo sa pamagitan ng aming pagsunod mula po sa iyong mga salita at maging sa dikta ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami na mga dumarating na mga kabigatan, pag-uusig, mga pagsubok sa buhay, pangangailangan, kahirapan, ay hindi ito maging daan para kami ay tumalikod, lumayo, at hindi na paggamit. Sapagkat ito ay yung ginagamit upang kami isubukin mo, upang kami ay maging isang liwanag at tanglaw sa mga tao sa aming kapaligiran. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat araw. Nanaway, sa sandaling ito, sa aming napakinggan, nabasa, paalala, ito ay maging hamon sa bawat isa sa amin na kami magkaroon ng tapang, lalo na sa pagbabahagi ng iyong banal na Espiritu at umarap man kami kanino mang tao, may pinag-aralan, may katungkulan, ay kami ay iyong kakalingain. Kami ay iyong pakikinggan, kami ay tutulungan mo sa mga bagay na yan. Ama, salamat po. At naway, ito'y magsilbi, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa gabing ito na maalala ito sa tuwina sa aming mga pagtulog, paggising, ay amin pong maisagawa ang pagsunod at patuloy na pakikinig sa iyo pong banal na Espiritu na siyang nangungusap sa amin pong buhay. Ama, muli, salamat po sa gabing ito. Ingatan gabayan ng bawat isa at patuloy na magliwanag saan man kami ay naroon. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Sa ating pong pagbigayan, sabi dyan sa Lucas, chapter 16, verse 10 at 11, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Verse 11, kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ayan po, ibigay po natin ang para sa Panginoon at makita po natin maging sa atin pong pagkukulang ay kanya pong pupunuan. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa iyong mga biyaya, pagpapala na ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. At tunay nga, kuminsan, Panginoon, ay hindi po namin nabibigyan ng kapurihan ang mga biyayang ito, kundi ito'y amin pong nagagamit sa hindi magandang bagay, sa mga pansarili lamang. At nawa, Panginoon, sa mga bagay na ito, ay kami ay iyo pong hubugin, Panginoon, maging bukas, palad, puso at maging aming mga bulsa, Panginoon, sa pagkakaloob ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa aming pagkakaloob. Pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos na amin pong sinasamba. Tunay nga na ikaw ay di nagkukulang sa amin sa lahat ng aming pangangailangan. At muli, dalangin po namin ang nalikom na salapi, patuloy na magamit sa iglesyang ito, sa ikalalago na iyong gawain, lalo na nga po sa pagbabahagi ng iyong pong mga salita sa maraming kaluhan di pa nakakilala sa iyo. Ikaw po magpala sa bawat isa, hindi lamang sa larangan ng material, pinansyal, kundi higit sa lahat, Panginoon, kalakasang espiritual na patuloy po naming maipagkaloob ang aming sarili, ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa huling awitin. Tayo po umawit, As the Deer. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I want you more than any other, and you are my everything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Tayo po ay muling dumulog sa Panginoon sa panalangin. Makapangyarihang Diyos naming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa natapos po naming gawain sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyo pong patuloy na paalala at hamon bilang iyo pong mga anak na kami po ay patuloy na maging masunurin
patuloy, Panginoon, na amin pong ginagawa ang iyo pong kalooban at mamuhay kami ayon sa lakad ng banal na Espiritu at pagsunod mula sa iyong mga salita. At muli, Panginoon, dalangin din po namin mga nasa tahanan, ikaw po ang magpala at patuloy na isagawa rin nila ang kanila pong napakinggan at mga paalala. At patuloy, Panginoon, dalangin namin na ikaw pong mamahala sa aming buhay, sa araw-araw, sa kabila, Panginoon, ng aming mga hinaharap ng problema, pagsubok, at maging tukso ng kaaway. Naway mapagtagumpayan po namin ang lahat ng ito sa patuloy na amin pong pagsasagawa ng iyong pong kalooban na iyong iniatang sa amin pong balikat. Ama, muli sa amin pong sama-samang panalangin, ikaw po ang manguna at tumugon sa aming mga karaingan na ito sa takdang oras at panahon. Ingatan kami, Panginoon, maging sa aming pag-iwahiwalay sa gabing ito hanggang sa aming tahanan. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po.